ito lang, no? Yung tungkol sa dance instructor. Thank you, Mr. Chair. Kasama ka nung pinatay yun? Ni Matubato? Hinatid namin, sir, sa quarry. Nilibing nyo doon? Inilibing siguro, sir, kasi Hindi, ba't siguro? Kala ko. Ang sinabi mo kasi rito, ito pong isang insidente na sinabi ni Edgar na inabduct yung dance instructor. Ito po'y totoo. Kanina lang po ito. opo. Tama po yun. Kasama po ako noon. Hindi ko sure kung dance instructor. Pero ang instruction ni SPO for Sunny Beneventure, niloko nito ang kapatid ni Mayor na si Jocelyn. Gumawa kami ng operation, several days. So kasama ka? Opo. Opo. Kung sabihin ko sa'yo buhay yung dance instructor, magbabasa Patay. ko ng statement? Patay po yun. Hindi, pinapukunan ko ng affidavit ngayon eh. At baka mabitahan ko next hearing. Kaya may pagkakataon ka pang baguhin ng statement mo ulit. Dahil pag dumating dito, nakaharap mo at buhay. Mapapahiya ka at magsasaber tong iyong... Basta pagkaalam ko, remember, Mr. nag-law Chairman. school ka, di ba? Yes, Mr. Chairman. Sinabi ko rin ito kanina, falsus in uno, falsus in omnibus. Yes, Mr. Chairman. Eh kung makaharap at buhay, anong gagawin mo? Papatayin mo? Hindi, anong gagawin mo? Pag nakaharap mo, halimbawa, next hearing, andyan, buhay, nag-testify kang patay, babaguhin mo yung statement mo? Kung yun po ang dance instructor na kinuha namin, Hindi. sa Ang tanong ko pagkaintindi sa'yo, ko, anong gagawin mo kung sakaling yung sinabi mong dance instructor ni Jocelyn Duterte na pinatay ninyo at sinabi mo nga, kasama ka, kung halimbawang napaharap sa iyo sa susunod na pagdinig o maski walang hindi sa pagdinig, anong gagawin mo sa iyong affidavit, sa iyong salaysay? sigurado po, Mr. Chairman, hindi ko na pinatay namin. Anyway, Mr. Chair, we ran past the deadline. one question on in Sige. relation. Doon sa, kasi panay balik natin doon sa quarry. Sa personal mong kaalaman, ilan ang nilibing? Sa personal mong kaalaman, ilan ang nakalibing doon sa quarry na yun? Marami yung Your Honor, kasi hindi lang kami nagdadala doon ng... Pero sa inyo, sa kaalaman mo na ikaw mismo, according to your personal knowledge, ilan ang nilibing ninyo doon? Yung sa grupo lang namin, marami-rami na rin. Isang daan? Kung 100, baka meron ganun. Baka merong 100. Baka meron 100. Kasi maraming, halos naman lahat, Your Honor, naghahati doon. Kasi bawat hati doon may bayad eh. Salamat. Senator Kiko, and then, Mr. Chair, thank you, Mr. Chair. 2 Bilisan ko lang, minutes, Mr. and Chair. then another 2 minutes for Senator Pacquiao. Sir Las Cañas, sabi niyo po, sundan ko lang po kanina, sir. Opo. Yung sinabi niyo po kasi na sa sa 10, milagro na kung may isang lumaban sa operations. Opo. Are you talking about all kinds of crimes, violent crimes, addict na pusher o pusher lang? Usually, Your Honor, drug-related halos. Drug-related. Hindi ba ho totoo na kapag ka yung pusher ay user din, mas malaki ang tsansa na lalaban? Kasi kung bangag din siya, wala rin siya sa sarili at kala niya, kaya niyang i-overpower yung mga nag-aaresto sa kanya. Based po sa experience ko, halos naman po walang lumalaban sa amin. Okay, sa experience niyo po. Around the world po, sa police, nakikita niyo rin naman sa Amerika at sa police may lumalaban din at may bumabaril din, di ba ho, pag sa droga? Yung sa news po. Opo. Opo. O so bakit niyo sasabihin sa Pilipinas halos wala? So ang Amerikano lang at saka Europeano ang kayang lumaban Hindi, sa hindi, police? Your Honor, sa experience na po namin, hindi po sa buong bansa. Kaya ko po ito tinatanong, sir, kasi tinanong po kayo ng dalawang senador kanina, Senator Tiveros and Senator Pangilinan, at mawalang galang sa kanila, no? Eh tinanong kayo po, effective ito sa Davao, sumagot kayo. Kung effective ito sa buong Pilipinas, sumagot kayo. Eh hindi ka naman expert sa peace and order sa buong Pilipinas or sa around the world, di ba? Opo, Your Honor. Pero kanina, nung tinatanong kayo sa ibang mga bagay, ang sagot nyo, hindi ko alam yun, sir. Or, sir, opinion ko lang. Bakit pagkalaban kay Presidente Duterte o laban sa kanyang anti-drug war, may sagot na kayo kaagad na hindi effective? Personal ko pong experience, Your Honor. Hindi, may experience ka ba sa operations around the country? Hindi. Wala po, Your So, Honor. hindi. How many operations has the PNP done in the last 6 months? Hindi ko po alam, Your Honor.
how many operations during the whole Aquino administration? Hindi ko po alam, Your Honor. The whole Aquino administration plus 6 months ng Arroyo administration, 93,197 operations. In 6 months alone of the Duterte administration, 43,593. Kalahati na po sa 6 months lang. Okay. So kung sasabihin po natin, sabi niyo po kanina, halos lahat ng operation, kailangan may patay. Ganun po ang tema niyo kanina eh. Hindi po. Yung experience ko lang po sa Davao. Okay. Yung sa amin na po. Okay. So, magugulat ka ba sa 43,593, 1 out of 20 lang ang may patay. 5%. So, yung pinapalabas sa media na lahat ng operation may patay, patayan dito, kaliwa, hindi totoo yun. Because of 43,593 operations, only 255, no? Ito lang pong last. That was the longest 2 minutes. Yes, sorry, Senator sorry. Pacquiao, you're unrecognized. Mr. Chairman, ako rin Sorry, po briefly Senator, dahil just nabanggit. sa human rights, no? Sa human rights, Chairman, nabanggit nyo kasi yung Human Rights Watch, tsaka yung study nila, no? Would you confirm that of the group, no? You know the Human Rights Watch publication? Yeah, please answer, sir. Yes, Yes. Mr. Chair. Okay, and would you confirm that they did not interview the PNP? I think that question should better be addressed to the human Eh, rights. ginagamit nyo eh. Pag nagsasalita ang mga taga-human rights at lahat ng advocates, nasa lahat ng... Senator Cayetano, Yeah. we're running now out of Okay. time. No? I'll just take these 2 points, Mr. Chair, and not ask it anymore. No? Number one, the Human Rights Watch did not interview any of the PNP. Number two, just a manifestation, Mr. Chair. They only looked into 24 out of 7,000 cases. And number three, they have an advocacy. Ang advocacy nila, pag personal possession ng droga, dapat i-decriminalize. No. So anyway, Mr. Chair, let me just put that on the record because it has been mentioned here again and again. It's not against the human rights, but please take note of that so that we know that they are not also an unbiased source. Meron din silang advocacy na illegalize ang possession of drugs for personal use. Mr. Chair, thank you for your patience, Mr. Chair. Mr. Senator Rizal, Chairman. and then Senator Pacquiao. Salamat po, Mr. Chair, dahil isa po ako sa mga nabanggit. Baka bodily, alisin tayo ng security na Senate dito. Hindi I'm po, just, promise po, mabilis lang, Mr. sige. Chairman. Hindi rin ako expert pa, pero masugid po ako nag-aaral sa mga mas effective at mas di-effective na law enforcement strategies kontra sa drugs, kontra sa krimen. At sa United States na nabanggit kanina, may mga pag-aaral po sila sa mga states na law enforcement plus public health, mas malawak na approach sa problema ng drugs at crime, mas dihamak na bumababa ang incidence ng illegal drugs use, ang incidence ng drug-related crimes, even, at ito bilang PNP widow, alam ko importante ito sa PNP, sa mga ganong states, mababa ang incidence of violence against police on the streets as compared to other states na mas law enforcement lamang ang approach at hindi pinapalawak ang approach to include public health and others. And lastly, Mr. Chairman, actually ang mas nagiging phenomenon sa US ngayon ay yung phenomenon ng police brutality, na yun ang isang ayaw kong ma-institutionalize sa ating PNP bilang isang institusyon na well worth saving. Salamat, Mr. Chairman. Thank you, Senator Rizal. Thank you, Mr. Chairman. Last na. Yes, last na. Mr. Las Cañas, unfair to the PNP that giving conclusion to this drugs operation that you are saying failure yung drug operation. May data ka ba niyan? Gusto kong malaman kung may data ka na bakit sinabi mo failure yung operation ng dito sa drug campaign ng administration. Your Honor, hindi ko po sinabi na failure yung... Sinabi mo kanina nung tinanong ka ni ang sinabi ko po, yung failure yung system yung pagpatay. Yung hindi dapat yung pagpatay. kasi unfair to the PNP na talagang massive yung drug operation nila. Ayaw naman natin ng drugs dito sa bansa natin. Bakit ayaw natin suportahan, no?
At dito sa testimony mo, sinabi mo nung yung bago matapos yung oras ko, sinabi mo kay nung unang testimony mo rito, tinanong si Matabato, ano bang totoo sa sinasabi ni Matabato? Sabi mo yung pangalan lang niya ang totoo Opo. na sinasabi niya. Ngayon, anong totoo ba sa sinasabi mo? Yung una o yung pangalawa? Ngayon po, Your Honor. Ngayon, paano namin mapatunayan yan? May mga record po itong mga nangyayari na sinasabi ni Edgar Matabato po. Oh, wala na yung oras, no? Dumaan ka ng pagiging investigador. Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. Sa pagiging investigador, magpalit tayo ng posisyon ngayon. Ako, ikaw, ako. Ano sa tingin mo? Kung ikaw ang investigador, practically I'm not a lawyer but I have common sense na maintindihan ko kaagad yung pagiging investigador. Ano sa tingin mo? Anong ang conclusion mo? Anong conclusion mo sa magiging testimony ko? Dalawa yung testimony ko. You are investigador. Magpalit tayo ng posisyon ngayon. Ako ngayon ang... Ikaw ako ikaw. Ako ngayon, Senador. Oh, halimbawa, ikaw ano? Anong masasabi mo? Dalawa ang testimony ko. As a investigador. As Senador ako ngayon. Senador muna. Ako muna ano. Your Honor, ang tanong ko lang po is, as ikaw ngayon ang investigador, ako ngayon ang senador. Ang sinasabi niya, magpalit kayo ng posisyon. Siya si SPO Tripacquiao, ikaw si Senator Las Cañas, dalawang testimonya niya, parehong naka-under oath. Ano raw ang conclusion mo? Anong tingin mo sa kanya? Is normal po na mag-doubt ako. That's it. Very good. Last na lang. Ito. Manifestation na lang, Mr. Chairman. Kasi i-stop ko na yung pagtanong. Remember, Mr. Las Cañas, spiritual renewal. Remember, Matthew 12, verse 36 and 37. But everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word that you have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. I just Opo. want to remind you about that. Thank you po. Okay, Mr. Chairman, before I move to adjourn, just for the record, kasi hindi napapag-usapan sa media to, lalo na ng mga Human Rights Watch. Ang arestado sa 43,000 operations na sinasabi ni Senator Cayetano kanina, nagaling ito sa statistics ng PROS, 53,025 arestado in jail and in courts right now. Out of these 43,000 operations of the PNP, hindi patay. Ang patay na sinasabi, 2,555 in self-defense, at yung iba ay sinasabing EJ case daw ng mga vigilante or ng mga ninja cop o ng mga rag cop. 7,000 daw yung sinasabi nilang figure. Sinama pati mga murder at hindi naman drug-related. Yun ang problema. Pero 53,000 arrested, kung totoo yung binibintang sa PNP na lahat ng ang utos patayin, di 53,000 dapat ang patay. Hindi 7,000 na katulad na binibintang. Just for the record, Mr. Chairman, and I move to adjourn the committee hearing. There is a motion to adjourn this hearing. Any objection? Hearing none, this hearing is adjourned. Thank you very much.